Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, ni Carmen Tutay, Emelita de la Cruz, at para sa kaarawan ni John Rickson Cheng. Ganon din para sa maagang paggaling ni Laimay Garcia, Osinot Ocor, at Sister Emma Guevara. Para din sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni na Santiago Guerra, Corazon Rakin, Gerardo Rakin, Emmanuel Tulio, at Josefina Santos. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay araw ng Sabado sa limang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ating Cura Paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR, kasama sina Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR, at Brother Jonathan Hamero, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumainyo rin. Panginoon, sa Sa iyong iyong pagmamahal, bigyan mo ako ng buhay. Alleluia. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako, ngayon ang utos mo ang susundin. Magsiupo ang lahat. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagag. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa iyong pagmamahal, bigyan mo ako ng buhay. Alleluia. Nagsiawit silang mga nagtagumpay sa awiting ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Korderong Banal. Alleluia. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay.
ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsisulong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hingamoy, malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga't dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inakay sa bayan mong banal. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagsiawit silang mga nagtagumpay sa awitin ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Korderong Banal. Alleluia. Matatag at matibay ang pag-ibig niya sa atin. Alleluia. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ate dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matatag at matibay ang pag-ibig niya sa atin. Alleluia. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama.
Sa bawat lungsod na kanilang dinadalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Fregia at Galacia, sapagkat sinasansala sila ng Espiritu na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang mangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo ang lahat. Nakikinig ako sa iyo, mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo bumisan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo, alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang alipin higit kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigi din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat.
Magandang umaga po. Sorry po, hindi pa rin kami kompleto. Ang aming prior, ang aming tatay ay nandun pa rin po sa aming provincial chapter. Kaya ipagpatuloy lang po natin ang pagdasal. No? Panalangin natin ang success ng aming provincial chapter dahil apektado rin po kayo dito. Damay-damay tayo dito, ha? Sa buhay natin mga kapatid kay Kristo, may mga katanungan tayo na kung minsan ay sabihin natin, ito ba talaga? Ganito ba talaga? O yung mga tanong na, why me? Bakit ako? No? O bakit ako pa? Sa ating ebanghelyo ngayon, nasabi ng ating Panginoon na, you do not belong to this world. No? Pag sinabing, you do not belong to this world, di ba ang mundo, no? Ang sanlibutan na ito ay nilikha ng Diyos. Bakit we do not belong to this world? Bakit hindi tayo napapabilang sa mundong ito? Yun nga yung sinasabi nating, lagi nating kinakanta, no? What a wonderful world I see. Paano ba yan? Green of trees, red rose too. No, ano? What a wonderful world. At pinapasalamatan natin ng Diyos dahil what a wonderful world nga talaga. Ang sinasabi natin, nakikita natin ang nilikha ng Diyos. Sabihin natin, hindi tayo worthy na bigyan ng ganito kagandang mundo. Pero ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo po, hindi yung magandang mundo na nilikha ng Diyos. Ang sinasabi sa atin ng mundo na ito, ang sanlibutan na ito, yung kontra sa Diyos. Yung sabi nga natin, hindi maka-Diyos. No? Yung hindi maka-Diyos at maka-Diyos. So yung mundo na hindi maka-Diyos. Yung mundo na dapat magugunaw. Yung mundo na dapat mawawala. At ang mundo na iyan, we do not belong to that world. Ang mundo ng kasalanan, ang mundo ng kasakiman, ang mundo ng inggitan, ang mundo na nagsisiraan. We do not belong to that world. Hindi tayo nabibilang sa mundo ng kasalanan. Tayo nagpapabilang sa mundo ng Diyos. Yun nga lang, kadalasan, dinideny natin, nire-reject natin ang maka-Diyos na mundo. At tinatanggap natin, tinatangkilik natin ang makamundo na ito ng kasalanan. Kaya, yan po ang reminder sa atin ng ating Panginoon that we should always remind ourselves, we do not belong to this world. No? Kaya nga, tayo'y manlalakbay. We are pilgrims in this world. Dahil pilgrims tayo sa mundong ito, hindi ito ang huling hantungan natin. No? Pag mayroong namamatay, kagad-agad sinasabi natin, no, na nagpapaalam tayo ngayon sa katawang panlupa ng ating kapatid. Dahil tapos na ang kanyang paglalakbay. Yes, mga kapatid, manlalakbay lang po tayo dito sa mundo. Ang huling hantungan natin ay kapiling ng Diyos doon sa kalangitan. Ngayon, habang tayo naglalakbay, marami po tayong dapat haharapin. Sa pagharap natin sa buhay araw-araw, maraming mga bagay na masasabi natin, bakit ganito kamalasan? Bakit ganito mga negative things nangyayari sa atin? Ang sagot ng ating Panginoon, ayan sa ating ebanghelyo ngayon. No? Alalahanin lang natin that the world will hate us. Kapupuutan po tayo. Pero alalahanin natin na bago daw tayo kinapuutan ng mundo, si Jesus muna ang kinapuutan. Yes, we will be hated, but Christ will be hated first. Christ will be hated first. Kaya sabi nga natin kung minsan, pag sumusunod tayo sa Diyos, pag ginagawa natin ang kagustuhan ng Diyos, ito ba ay parang kakambal na?
Na pag sumusunod tayo sa Kanya, alam natin na mayroong paghihirap. Na pag sumusunod tayo sa Kanya, alam natin, no, na magdusa din po tayo. Wala bang sinasabi nating easy life? No? Na pagsunod sa Kanya, there must be an easy life. Yes, mga kapatid, alalahanin po natin na sa pagsunod kay Kristo, hindi po naman niya ipinangako sa atin ang easy life. Ang ipinangako po niya sa atin, ano ngayon? Yang krus na yan. At yang krus na yan ay masasabi nating meaningful life. Makahulugan, makabuluhang buhay. Huh? Yan ang promise niya sa atin. He promised us the cross. Ang cross ay hindi po madaling buhay. Ikadalasan kasi yan ang hinahanap natin. Ano? We want to live an easy life. Gusto natin paisi-isi lang ang buhay, madali lang ang buhay, yung ayaw natin pinaghihirapan ang mga bagay-bagay, gusto natin kumain na hindi nagluluto, gusto natin kumita, no, na hindi nagtatrabaho, gusto natin na makapag-asawa ng instant na ang kayamanan, kuminsan na nga, instant din ang anak, no? Gusto natin puro mga instant dahil ayaw natin naghihirap. This is an instant world. No? At para sa atin, we belong to this world. Dahil gusto natin puro instant. Gusto natin easy lahat. But Christ is telling us we should live a meaningful life. And what is that meaningful life? Yung lagi nating binabasa, lagi nating naririnig sa ating ebanghelyo, no? Ang pagmamahala natin sa isa't isa, ang pag-ibig natin sa isa't isa. Na wala daw hihigit pa sa pagmamahal na ito kung bibigay natin ang buhay natin para sa ating kapwa. At pag ibinibigay po natin ang buhay natin sa ating kapwa, alam po natin na maraming sakripisyo na ginagawa tayo. Maraming sakripisyo dahil this world, hindi naman niya tayo madaling sinasabi na okay lang sa'yo na lang yan. Hindi. Ang mundo na ito, pinapahirapan din po tayo. Ang mundo ito, pinapahirapan din po tayo. Yun nga lang, parang yun ang tugon sa pangangailangan ng ating katawan, ng bukso ng ating damdamin, ng init ng ating katawan, ng pagnanasa ng ating pag-iisip na nakikita natin. No? So yan ang mga, sabihin natin, yung mga tukso sa mundo na nagpapahirap lalo sa atin dahil tinitingnan natin, bakit ako dapat maghirap? Bakit ako naghihirap? Mabait naman ako, mabuting tao naman ako. Why me? No? Yung mga tanong natin lagi, no, bakit ako? Sa dinami-dami ng mga tao dyan, bakit ako pa ang nagdudusa? Mabait naman ako, mabuting tao naman ako. Bakit lagi yung tinatanong yan? Dahil hindi tayo marunong mag-count our blessings. No? Nakakalimutan natin lagi yung mga blessings natin pag dumating sa atin yung mga paghihirap. Yung 100, sabihin natin, no, na mga blessings sa buhay natin, yung 1% lang, yung 100% magagandang buhay, minsan nakakalimutan natin yun pag may 1% lang sa buhay natin na hindi maganda. Nakakalimutan kagad natin. So we do not know how to count our blessings. Pag blessings nga, natanong mo ba sa iyong sarili yun? No? Nagreklamo ka ba? Sinabi mo ba? Sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako ang masaya? Di ba? Sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako nakabili ng sasakyan? Sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako ang naging pari? Sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako pinili ng asawa ko? Di ba? So mga katanungan niya kuminsan na hindi natin itinatanong kung maganda ang buhay natin. Pero pag medyo negative na ang buhay natin, kaagad-agad yan ang tanong, Lord, bakit ako? Bakit ako pa? Ang bilis nating magreklamo
dahil negative ang nangyari sa buhay natin. Hindi natin sinasabi ba nga, ng mga negative things sa buhay natin, pwede natin gamitin for our own advantage. Yun bang sinasabi nga, lesson learned natin, di ba? Yung mga kapalpakan natin sa buhay, pwede natin yan, we can transform them into blessings. Pag alam natin kung ano ang motibo, kung bakit nangyayari sa buhay natin ang mga bagay-bagay na yan. So instead po na magreklamo tayo sa Diyos, sabihin natin opportunity ito para sa magandang buhay. Yung crisis natin, di ba? Yung COVID-19 na ito, yung pandemic na ito, marami sa ating nagre-reklamo, pero napakarami sa atin ang nagpapasalamat din. Bakit? Marami tayong na-discover sa pandemic na ito. Nakilala natin kung sino-sino talaga yung mga tunay nating mga kaibigan. Nakilala natin kung ano talaga yung mga talents na mayroon tayo. Nakilala natin kung gaano tayo kahina o kung gaano tayo ka-strong sa buhay. Alam natin yung mga weaknesses natin. Alam natin yung mga strengths natin. No? So marami tayong dapat actually pasalamatan. Depende lang yan sa tinatawag nating mindset natin. No? Depende lang yan sa mga mindset natin. Kung paano tayo mag-isip. Kung paano natin sasabihin bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At tinitingnan natin ang positive things na pwedeng maidulot sa atin na mga nangyayari sa buhay natin. No? So magandang buhay, ask yourself, bakit ako? Pag mga biyaya, ask yourself, bakit ako? Dahil madali lang po ang kasagutan, Dahil mahal tayo ng Diyos. Kung negative things naman ang mangyari sa atin, you ask also yourself, why me? Dahil gusto ng Diyos, kikilalanin natin ang sarili natin. We should know our worth, we should know our strength, we should know na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. The Lord is inviting us to follow Him to live a meaningful life and not an easy life. Amen? Magsitayo ang lahat. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoong na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay at dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. At sa bawat panalangin po ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ang kapangyarihang walang mali. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya, kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
Ama namin Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain na ikalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihas sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagkalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka sa bangin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan kami ng aming kakanin sa araw-araw at
patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Jesucristo ang nangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
bread by your hand was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered all for men. The wine by your cup was once a vine that crept. It grew to bear good fruit for men, a symbol of your blood. Of that seed we eat your body, our bread of life. Of that vine we drink your blood, the wine of new covenant. Accept, Lord, we offer these seeds and vines of life, expressions of our gratitude we consecrate to you. Of that seed we eat your body, our bread of life. Of that wine we drink your blood, the wine of new covenant, the seeds and vines of life. Magsitayo ang lahat. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubugang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patumbayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulis pilieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitri, Udini viscamur prosinibus Christi. Oremus. Omnipotens sempertine Deus, que gloriosa venis Maris Mari corpus et anima, ut in Filii habitaculum vici mireretu, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut quis communisum leitamu, es per intercessione visitantibus malis morte perpetua liberemu, desicula fidelim Sancti Spiritus Illustrinis Ducuisti, da nobis iudem Spiritu recta sapere, et es consulis gaudere, concedi nobis quesumus omnipotens Deus, Sancti Patris nostri, custodi devoti commerciali gaudere, quos patrocinium salvate auxiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iosef, Filii David, noli timere, acipere Maria, conjugem tuam, quod elimine anatum es, de Spiritus Sanctus est, pari et otem filium, et voca vis nomen eius Iesum. ora pro nobis Beati Iosef, Udini viscamur prosinibus Christi. oremus. Sanctissimi gentes tui sponsi quesumus Domi merits adjuvemum, ut quod possibilitas nos an obtini tios nobis intercessione donetu. Ecclesia tui quesumus Domini placatus admite, ut destructas adversitatibus tituloribus et misericordibus ebiat libertate. Omnipotens sempertene Deus, salus tene credentium, et salus profamus tuis infirmis, procubus misericordiam imploramus auxilium, ut iditis ibi sanitatis, quid gratiarum tibi in ecclesia tui efferent actiones,
Des quitans tulisi patis non supimaro rubro, et arvisisi espeyo economiam laudit Dominum ministi cantantes, de simpliciticamo, ut in navi famulus tus apostoli visitatibus, por tu sempre optabili consequi tranquillo tui aris, per Christum Dominum nostrum. So sa ating selebrasyon na ito, pasalamatan natin at pagbunyi din po natin ang participation ng ating mga youth. No? Ngayon ba ang simula ng sports? Ngayon ba? Oo. Ano kasi sila ngayon eh? No mass, no gain. No pain, no gain. Ano? Pero sila mga youth ay no mass, no gain. Welcome po sa inyo at good luck sa inyong games. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen,
Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.